sa ating pong bulletin. Kung kayo po may kopya. Atin pong babasahin. Yan ang ating Lord's Day na pag-aaralan. At tayo nasa Lord's Day 35. Yan ay mayroong tatlong tanong at sagot. Tanong 96, 97, at 98. Ganito ang sabi, sundan po ninyo ako ng inyong paningin. Ano ang hinihingi ng Diyos sa ikalawang utos? Sagot na tayo ay hindi dapat sa anumang paraan kakatawan sa Diyos sa pamamagitan ng mga larawan o sambahin siya sa anumang paraang kaysa sa kaniyang ipinag-utos sa kaniyang salita. Tanong 97, ibig sabihin ba'y huwag gagawa ng mga larawan? Ang sagot, ang Diyos ay hindi magagawang katawanin ni maaaring katawanin sa anumang paraan. Subalit tungkol sa mga nilikha, bagamat maaari silang katawanin, ipinagbabawal ng Diyos na magkaroon ng anumang pagkakatulad sa kanila upang sambahin sila o upang paglingkuran nila ang Diyos. Tanong 98, subalit ipinahihintulot ba sa mga iglesia ang mga larawan, gaya ng mga aklat para sa mga karaniwang tao? Sagot, hindi. Dahil hindi tayo dapat magpanggap na mas matalino kaysa sa Diyos, na siyang nagnanais na maturuan ang kaniyang bayan, hindi sa pamamagitan ng mga piping larawan, kundi sa pamamagitan ng buhay na pangangaral ng kaniyang salita. Bilang reference, ating buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Mateo. Dito sa Mateo, Kapitulo 7, talatang 13 hanggang 29 ang ating babasahin. Ganito ang sabi ng Matthew chapter 7, verses 13 hanggang 29. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kaya ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha. Humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon. Ngunit hindi iyon bumagsak sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at hindi ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha. Humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon. At iyon ay bumagsak. Napakalakas nga ng kanyang pagbagsak. At nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, namangha
ang napakaraming tao sa kaniyang aral, sapagkat nagturo siya sa kanila na tulad sa may otoridad at hindi gaya ng kanilang mga eskriba. Purihin ang pagkabasa ng kaniyang salita. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, tayo ngayon ay nagtitipon at tayo'y nagtitipon upang sambahin ang Panginoon. Yan naman ang ating tawag, yan ang ating layunin. At yun ang dahilan kung bakit tayo naririto upang sumamba sa ating Diyos. At tama lang na gawin natin ito dahil ang unang utos ay nagsasabi sa atin na dapat nating sambahin ang Diyos at wala nang iba pa. Kaya sa ating pagdalo ngayon, ipinapahayag po natin sa lahat ng ibang mga Diyos, small d, ibang mga Diyos na inimbento ng sanlibutan, sa mga Diyos na nilikha ng ating isipan o ng ating puso, na ang pagsamba natin ay para lamang sa tunay at buhay na Diyos. Na sa tuwing tayo'y nagtitipon para sumamba, dapat po nating tanungin ang ating mga sarili. Sa tuwing tayo'y tumutungo sa iglesia, itanong natin, nalulugod ko ba ang Diyos sa aking ginagawa? Nabibigyan ko ba siya tuwing araw ng linggo ng kasiyahan sa aking pagsamba? Kaaya-aya ba ang pagsamba na ginagawa ko tuwing araw ng linggo? Ngayong araw ng Panginoon na Kaniyang itinakda. Mga kapatid, ang pagsamba, ating tandaan, ang pagsamba ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ito po ang makikita natin na itinuturo sa atin ng Heidelberg Catechism sa tanong at sagot 96. Okay, may hawak na kopya na sinasabi roon na dapat tayong sumamba ayon sa ipinag-utos ng Diyos sa Kaniyang salita. Ngunit ano nga ba ang tamang paraan ng pagsamba? Yun ang tanong. At ito nga sa ating pag-aaral, at ito ang ating ginawang paksa. At ang sagot ay ang pagsamba o ang tunay na pagsamba ay nangangailangan ng tunay na salita ng Diyos. Sa ilalim nun, alim ng ating paksa na pagsamba ay nangangailangan ng salita ng Diyos, meron tayong tatlong mahalagang punto. Ang una, kailangan nating mag-ingat sa mga bulaang propeta. Mag-ingat sa mga bulaang propeta. Pangalawa, makinig sa katotohanan. At ang pangatlo, isabuhay ang katotohanan. Tingnan natin ang una, kailangan nating maging maingat sa mga bulaang propeta. Nang isulat ang Catechism, ang Heidelberg Catechism, isa po sa mga pinunan nito o nakita nito ay ang pagsamba ng simbahang Katoliko sa pamamagitan ng mga imahe ni Kristo. At hindi ko yun masyadong bibigyan ng diin o ng elaboration o emphasis
Dahil alam kong marami na tayong napakinggan patungkol sa mga rebulto o imahe. Ang problema sa mga imaheng ito ay hindi po nito lubos na naipapakita kung sino ang tunay na Diyos. Sabi nga ni Apostol Pablo sa mga taga-Athenas, alam natin, na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at yun nga yung mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa o Acts chapter 17 verse 29. Malinaw doon na sinasabi, yamang tayo'y supling ng Diyos. Hindi marapat na ating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato. And listen, na inanyuan ng husay at kaisipan ng tao. So, napakaliwanag na ang pagsambay hindi sa pamamagitan ng imahe na ginawa ng tao o nilikha lamang ng kaisipan ng tao. Ngunit hindi lamang paggawa ng imahe ang anyo ng maling pagsamba. Sabi ni Jesus sa atin, sinasabi ng salita ng Diyos, again, dito sa ating scripture reference na binasa kanina, dyan nga sa verse 15, ating balikan, Matthew 7, verse 15, ang sabi niya, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubat. So, mukha silang mabuti o mabait, ang kanilang itsura, kaakit-akit. Ginagamit nila ang tamang mga pananalita at tila mayroon silang kabanalan, ngunit sa loob po pala sila ay mga mapanlinlang, mga manloloko. Dito po ay alam ni Kristo, ng ating Panginoong Hesus, na pagkatapos ng kanyang panahon dito sa lupa, lilitaw ang mga heretikong magpapalabo ng kanyang mga doktrina, kanyang mga aral. At nakita nga natin na sa kasaysayan ng iglesia, marami nang nagtangkang ilihis ang tunay na pananampalataya. At alam kong marami tayong kilalang mga heretic o mga nagtuturo na hindi nakaayon o nakabase sa salita ng Diyos. And in history, gaya nga ni Arius, na nagturo na si Kristo ay hindi tunay na Diyos, kundi isang nilikha lamang. So, yun ay maling aral. At gaya rin ni Pelagius, na naniwala na ang tao ay kayang lumapit sa Diyos sa kanyang sariling abilidad, sariling kakayahan, nang hindi niya kailangan ang malaking biyaya ng Diyos. Iyon ay taliwas rin sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, binigyan tayo ng Diyos, ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang iglesia ang mga kalalakihang matapat na dala ang salita ng Diyos. Matapat na kanilang in-expound, in-interpret ang salita ng Diyos. At sa tulong ng Banal na Espiritu ay nabuo ang tinatawag nating mga
ecumenical creeds. Kaya nga mga kapatid, mayroon tayong ecumenical creeds. Ang Apostles' Creed, ang Nicene Creed, ang Athanasian Creed, at sama mo pa ang isa pang creed na Creed of Chalcedon. Ang gamit po niyan ay upang pagtibayin ang katotohanan laban sa mga maling katuruan. Kaya nga, naalala ko nung last Sunday, may nagtanong sa Zoom yata yun, na papaano ba tayo makakaiwas sa mga maling aral na nagkalat. At isa sa mga maipapayo natin ay aralin natin ang ating mga credo, ang creeds, upang tayo ay maging matibay at mabantayan natin ang ating pinaninindigan o ang ating doktrina na pinanghahawakan, at nang sa gayon hindi tayo basta-basta madadala o matatangay ng mga maling katuruan, ng mga nagsasabing sila'y propeta ng Diyos. Wala namang propeta ngayon sa panahon natin ngayon. Ngayon, ang tanong sa atin bilang iglesia, dapat pa rin ba tayong mag-ingat at magbantay sa mga bulaang guro? Ang sagot ay oo. Kailangan pa rin nating mag-ingat, magbantay sa mga nagkalat na mga maling aral. At sinabi ni Jesus na isa sa mga palatandaan ng mga huling araw bago siya bumalik, ay darami ang mga bulaang guro. Nasa gitna ng mga digmaan, pansinin niyo pagka may nangyayaring digmaan, abala sila eh. Kahit sa gitna ng mga kalamidad, sabi nila, pinropesiya daw dito ni ganito. Kaya nangyari yan. Kahit sa gitna ng mga pag-uusig, mayroong mga magtatangkang ilihis tayo sa tunay na pananampalataya. At sila nga yung makikita mo palagi kapag nagbukas ka ng telebisyon. Sila yung makikita mo pagka nanood ka sa YouTube. Naririyan sila. Sila'y mapapakinggan mo even sa radyo. Sila'y mababasa mo sa mga sikat na mga aklat na sinasabi, your best life now, mga ganon. Your purpose-driven life ni Rick Warren. No? Sila'y makikita mo rin sa mga vlogs. At ang kanilang panlabas na anyo, kapag tinignan mo, ay talaga namang kaakit-akit. No? Talagang decente at respetable na tao. Ngunit, ang tanong po dito, ang malaking tanong po dito, gaya ng mga taga-Berean, hindi lang sila basta listener. Hindi lang sila basta nakikinig sa pangangaral o sa, sabihin na natin, kanilang nakikita o nababasa o napag-aaralan. Lahat iyon ay sinusukat nila, tinitignan nila kung yung mga iyon ba ay nakabase, nakaayon, sumasang-ayon ba ang kanilang itinuturo sa salita ng Diyos. Sinasabayan mo ako Sumasang-ayon sa banal na kasulatan. Umaayon ba ito sa Heidelberg Catechism? Sumasang-ayon ba ito sa Canons of Dort? Sumasang-ayon ba ito sa Belgic Confession of Faith na ating pinanghawakan? Meron tayong 3 forms of unity na siyang gabay din natin. Bakod ng iglesia.
para tayo'y hindi basta-basta mabaling sa kaliwa, sa kanan, o mailigaw man. So dapat nating tiyakin na ang ating tinatanggap ay tapat sa doktrina ng Diyos. Sabi ni Jesus again sa Matthew chapter 7, verse 16. Step lang tayo isang verse. Sabi riyan, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. So, maaaring hindi natin agad makita ang epekto ng maling aral, ngunit sa paglipas ng panahon, lilitaw at lilitaw ang masamang bunga nito. Mga kapatid, ang masamang bunga ay nagre-resulta ng maling katuruan. Malinaw ba yun? Ang masamang bunga ay dulot ng maling katuruan. Let's say, kapag ang mga bulaang guro ay nagtuturo na hindi na mahalaga ang personal na kabanalan o disiplina sa buhay ng isang Kristiyano, at isa sa mga marka ng tunay na iglesia ay ang church discipline. Na kapag sila hindi nila binibigyan ng kahalagahan ang disiplina sa iglesia, ang nagiging bunga nito, ang mga confessing member hindi na nagsusumikap sa kanilang buhay espiritual. Nawawala ang pagnanais na mamuhay ng matuwid at mawawala ang pagnanais nila na maglingkod sa Diyos ng may kabanalan at pagsisisi. Huwag sanang mawala yan sa iglesia. Panatiliin natin ang markang iyan na mayroong Kristiyanong pagdidisiplina. Kaya mahalaga para sa atin na mag-ingat tayo sa mga aral na hindi ayon sa salita ng Diyos. Ngayon, napakinggan mo yung ganong salita. Baka sabihin ninyo, kaya ayokong pumunta dyan eh. Ayokong mag-reform kasi napakahigpit. Dito na lang ako sa church na to kasi dito hindi naman ako pakikialaman eh. Lahat pwede kong gawin. Pinagpapauna ko na sa church po natin, hindi mo po pwedeng sabihin na huwag niyo akong pakialaman. Ang gusto kong gawin, yun ang masusunod. Hindi po pwede yun dito. Hindi po pwede sa ating bilang reform. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng mga kalalakihan, ng mga elders para sila ay magbantay sa atin, mag-oversight para tayo ay kanilang turuan, pagsabihan kung kinakailangan, ituwid sa ating mga kamalian at itama tayo sa tamang lakad bilang Kristiyano. Dahil tayo tinawag ng Diyos sa kabanalan. Alam nyo, ang mga maling turo o ang maling katuruan, iyan ay nagdudulot. Kapag nakikinig ka sa kanila, magdudulot yan sa atin ng malaking kalituhan. At
naglalayo iyan sa atin mula sa tamang pananampalataya. Sa halip na magdulot sa atin ng tunay na pagsamba, ito ay nagiging sanhi ng espiritual na pagkaligaw. Kaya nga, kung sa sarili mo, hindi ka pa ganon ka-stable, ganoon katatag sa pananampalatayang reform, please, huwag ka munang makinig sa mga maling aral. Pakatatagin mo muna yung doktrinang pinanghahawakan mo. Pinanghahawakan natin. Kung maaari, i-memorize mo muna. Paglaanan mo muna ng maraming panahon. Ngayon, pagka nakita mo na, malakas ka na, kaya mo na, tsaka mo tignan, tsaka mo i-evaluate o i-assess. Hindi yung makikipaggera ka nang wala ka pang masyadong alam. Ngunit sa kabilang banda, mga kapatid, ang tamang pangangaral ng salita ng Diyos sa atin ay mas lalong naglalapit kay Kristo. At siyang nagpapalalim ng ating relasyon sa Kanya. Na ang pagpapahayag ng salita ng Diyos na nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo ang siyang nagsisilbing gabay natin na nagdudulot, of course, ng paglago at ng tunay na pagsamba natin sa Diyos. Na ang pagtuturo o na kapag ang itinuturo ay ang katotohanan ng salita ng Diyos, kapag iyan ay itinuturo ng tama, naririnig natin ang purong ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, iyan ay magbubunga sa ating mga puso ng isang buhay na espiritual. Buhay ng buhay espiritual. At tayo magiging kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Pangalawa, makinig sa katotohanan. Tinuturo ng Catechism sa Tanong at Sagot 98 na ang Diyos ay nagnanais, sabi riyan, na ang Diyos ay nagnanais na maturuan ang kanyang bayan sa pamamagitan ng buhay na pangangaral ng salita ng Diyos. Sa katunayan, maraming mga libro ang naisulat patungkol sa preaching o good preaching. Maraming mga libro patungkol sa pangangaral. Ngunit sa ating pag-aaral, hindi ba mas mainam o mas maganda na huwag muna tayong tumingin dyan sa mga libro na iyan. Kung sino man ang author na nakita natin, nabasa natin, may mga kilala tayo like si Martin Lloyd-Jones sa kanyang libro na about preaching, o may mga libro si Spurgeon o yung mga kilalang mga theologian. Di ba't mas maganda na tingnan muna natin mismo ang ating Panginoong Jesucristo? Ituon muna natin yung ating atensyon kay Kristo na siya rin naman na mangangaral. At siya nga ang ating dakilang tagapangaral. Dito nga sa bundok sa kanyang pangangaral doon sa bundok. At yung tanong na, ano po kaya ang maaari nating matutunan mula sa style o estilo at nilalaman ng sermon ng ating Panginoong Hesus? Na alam natin na walang sino mang mangangaral ang maaaring makapantay o makahigit sa ating Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon,
Siya yung ating dakilang propeta at guro. Ngayon pa man, makikita natin na sa kanyang pangangaral, makikita natin mayroong mahahalagang katangian na siyang dapat ring makita ng mga nangangaral ng salita ng Diyos, ng mga tumatayo sa likod ng pulpito. At una na makikita natin sa pangangaral ni Kristo, ang kanyang sermon ay God-centered. God-centered. Na ang buong sermon niya ay naglalahad o naglalaman ng kadakilaan, ng kabanalan, at ng malaking biyaya ng Diyos. So, tandaan natin, na sa tuwing tayo nakakapakinig ng sermon, tandaan natin na dapat ang pangangaral ay matapat na laging nakatuon sa Diyos. At ang ikalawa na makikita natin sa nilalaman ng pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo, ito ay scriptural. Na ang kanyang sermon, makikita po natin na ang bahagi ay bahagi ng kasulatan mismo, na ipinakita na siya ay nangangaral na may kapamahalaan. Sa ating binasa na reference, siya ay binigyan ng otoridad. May otoridad siya mula sa Diyos. Kaya sa tuwing tayo nakikinig ng sermon, dapat makita natin na ang pangangaral ay matapat na naaayon sa salita ng Diyos. At ang ikatlo, ang kanyang pangangaral ay practical. Hindi ito basta lecture. Hindi po ito basta theory lamang. Binibigyan ng ating Panginoong Hesus, ibig sabihin, binibigyan ng ating Panginoong Hesus ng direksyon ang kaniyang mga tagapakinig para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Inexegete mo yung text. Nagbigay ka ng illustration. Ang gaganda ng mga quotation. O ang gaganda ng paano na i-interpret mula sa ibang mga commentary ang text na iyong dinideliver. Ngunit, paano mo ito i-apply ngayon at ibibigay, ituturo sa mga Kristiyano? So makita natin sa kanyang sermon na tinuturuan niya sila kung paano manalangin, tinuturuan niya sila kung paano magbigay sa mga nangangailangan, tinuturuan niya sila kung paano umibig, at tinuturuan niya sila kung paano sumamba ng tama. Pinapaalalahanan niya at pinapatibay niya, pinagsasabihan niya kung kinakailangan sila. So kapag tayo nakikinig ng pangangaral, kita natin na dapat matapat iyan at dapat mayroong praktikal na aplikasyon. Ngayon sa ating text kanina, nakita natin, binanggit ng ating Panginoong Hesus ang makipot na pintuan, di ba? At masikip na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Na sa ibang bahagi ng kasulatan, sinabi niya, ako ang pintuan. At alam natin, doon sa John chapter 14, sinabi niya rin doon, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Sa ganung paraan, makikita natin o ipinapakita niya na ang tunay na pangangaral ay dapat nakasentro kay Kristo. So ang dapat na marinig natin sa pangangaral, ang pinakamensahe ay si Kristo.
So sa pangangaral ni Kristo, makita natin ang ilang bahagi na ang kanyang pangangaral ay God-centered, scriptural, practical, Christ-centered. Ilan lamang ito na siyang dapat na maging modelo ng bawat preacher sa iglesia, sa bawat nangangaral ng salita ng Diyos. At dapat itong magkaroon sa atin ng malaking epekto bilang iglesia. Na sa katunayan, ganito ang naging tugon ng mga tao sa pangangaral ni Kristo. Makikita natin sa Matthew chapter 7, sa mga huling verses, anong naging epekto? Sabi, at nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, namangha ang napakaraming tao sa kanyang aral o sa kanyang pangangaral, sapagkat nagturo siya sa kanila na tulad sa may otoridad at hindi gaya ng kanilang mga eskriba. Ibig sabihin pala nito, mga kapatid, kapag may nangangaral sa atin, makinig tayo ng mabuti. Na ang ipinapangaral ay hindi lamang basta opinyon ng tao. Hindi lang basta opinyon ng mangangaral o isang maingat na inihanda niyang mensahe para sa atin. Hindi po ito tulad ng palabas sa telebisyon na kapag nanonood ka, nahawak mo ang remote, pag hindi mo type, ililipat mo. Ililipat mo ng channel o sa iyong Facebook. Nakita mo, parang hindi mo siya type at bigla mo siyang i-scroll down pa ibaba. At ang pakikinig ng preaching ay hindi isang podcast or sa iyong Spotify or some media na po pwede mong i-post. Mga kapatid, ang preaching ay hindi isang karaniwang salita lamang. Ito po ay salita ng Diyos. Sa preaching, ipinapahayag ang salita ng Diyos. Salitang may kapangyarihan, salitang naghahayag ng katotohanan, at salitang humihingi sa atin ng ating buong atensyon. At humihingi sa atin ng ating pagtugon. Humihingi sa atin ng ating pagsunod. Di lang tayo, we are not just listeners. We are doers ng salita ng Diyos. Kaya huwag nating sayangin sana, mga kapatid, ang bawat pagkakataon na tayo'y makarinig ng Kanyang salita. Mga kapatid, mayroon tayong 2 service kada linggo. Huwag sana nating basta na lang baliwalain ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kahit yung mga naka-join ngayon sa Zoom, pahalagahan natin ang gawain ng Diyos. Huwag sana nating baliwalain na sa tuwing mayroong nangangaral sa atin, kahit hindi po ako, minsan si Pastor Eman, minsan si Pastor John ang nakatayo sa inyong harapan. Mga kapatid, makinig tayo ng mabuti. Makinig tayo ng may pananampalataya. Makinig tayo ng may paggalang. At makinig tayo ng mayroong kagalakan sapagkat ang tunay na pangangaral, bakit kailangan mo maging masaya, maging maligaya sa
pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil naririnig mo ang tinig o ang boses ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ka excited, kaya ka maligaya na nakikinig ng salita ng Diyos. Nangungusap sa atin ang Banal na Espiritu. Ngayon, pangatlo sa ating pag-aaral, isabuhay ang katotohanan. Sa tuwing tayo ay nagtitipon upang sumamba, alam nyo, may isang panganib na dapat nating bantayan. Ano po yung panganib? Ang panganib ay ang pagkakahiwalay ng ating pagsamba sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa buong linggong ito. Sa buong linggo na darating na naman. Na maaaring maayos at ayon sa kasulatan ng ating pagsamba tuwing araw ng Panginoon. Sabihin na natin, ang ganda ng liturgy ng church. At maaaring malinaw at matapat yung sermon na narinig natin sa araw na ito. Ngunit, mga kapatid, kung pagkatapos nating sumamba, pagkatapos ng lahat ng ito, ang nangyari, walang pagbabago sa ating buhay, ay nagiging walang saysay ang ating pakikinig ng salita ng Diyos. Parang mangyayari o nangyayari sa atin, parang walang kaugnayan o walang relasyon ang salita ng Diyos na ating narinig sa pangangaral sa ating trabaho kinabukasan. Sa ating pagpasok sa eskwelahan, sa inyo na mga mag-aaral. Sa paraan ng ating pakikitungo sa ating pamilya at mga kapitbahay. Ang nangyari, pumasok lang yung salita ng Diyos sa ating kaliwang tenga at lumabas lang sa kanang tenga. Hindi po ganito ang isang tunay na Kristiyano. Na kung ikaw ay tunay na tagasunod ni Kristo, ang buong pamumuhay dapat mag-iiba siya eh. Yung buhay mo mag-iiba. Ito mismo ang punto ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang sermon doon sa bundok. Sinabi niya sa kanyang mga tagapakinig. Sabi niya sa Matthew 7 verse 21, masakit ito, pero ito yung sinasabi. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban. Listen, gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sinasabi rito ng ating Panginoon na maraming maaaring namangha sa kanyang mga salita. Na alam niyang marami ang patuloy na susunod sa kanya dahil nais pa nilang makarinig. Ngunit, hindi po sapat ang makinig ka lang. Dapat natin itong isapamuhay. Dapat makita iyan sa ating buhay. Kasi po, mga kapatid, hindi po natatapos ang ating pagsamba sa Diyos sa sandaling lumabas tayo ng iglesia. Tatapos tayo mamayang 12:00. Yung pagsamba natin, hindi doon natapos. Hindi natapos ang ating tungkulin
sa pakikinig ng salita ng Diyos kapag sinabi na ni pastor mamaya yung salitang amen. Baka mamaya hinihintay mo pa yung tagal naman mag-amen ni pastor. Hindi yun Pagkatapos nating marinig ang salita o ang sermon, dapat natin itong ipamuhay. Yes, napahanga tayo. Ang ganda ng ebanghelyo. Pero anong epekto? Sana po ating ipamuhay. Na mga kapatid, rito'y binalaan tayo ng ating Panginoong Hesus. Doon sa talata na 21. Sinasabi niya na huwag tayong maging mga tagapakinig lamang ng kanyang mga salita na hindi naman ito isinasabuhay. Sapagkat kung ganoon ang mangyari sa atin, yung kanyang illustration na ibinigay ay tayo ay matutulad sa taong nagtatayo ng bahay sa buhanginan. Na kapag dumating ang bagyo, dumating ang malakas na ulan, o ang trahedya, o ang mga matitinding pagsubok, ano mangyayari? Ang bahay na iyon ay babagsak. Ikaw ay babagsak. Ngunit ang sino man, sabi niya ang Panginoon, ang magtayo ng kanyang bahay sa katotohanan ng Diyos, matutulad siya sa isang bahay na nakatayo sa matibay na bato, si Kristo, na hindi kailanman magigiba, na hindi kailanman matitinag. Kaya mga kapatid, sa aking pagtatapos, nais kong sabihin, nais kong linawin sa inyo, na hindi po ako, o hindi po tayo nagtatayo ng pundasyon batay sa sarili nating kakayahan o sarili nating pagsusumikap, kundi ang malinaw, tayo ay nagtatayo ng pundasyon batay lamang sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang nagbigay sa atin ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay kanyang mailigtas. Na ang nais po nating iparating sa sermon na ito ay ang bunga ng ating tunay na pananampalataya kay Kristo. Bunga ng tunay na pananampalataya kay Kristo. Kaya sana po, huwag nating hayaang maging walang epekto sa atin ang salita ng Diyos. Ang ating pakikinig ng salita ng Diyos sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Sa halip tayo, mga kapatid, pinakita natin na maging maingat tayo sa mga bulaang propeta. So doon na itinatawagan tayo na maging matalino, ma-discern ang mga naririnig natin, o nababasa natin, at ating pakinggan ng mabuti ang dalisay ng mga salita ng Diyos na naipapangaral sa atin at ating isabuhay ang mga aplikasyon, mga praktikal na aplikasyon na naririnig natin sa pangangaral sa araw-araw. Sapagkat ito, mga kapatid, ang nagpapatibay, ang nagbibigay sa atin ng katiyakan na yung pananampalatayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay hindi peke, hindi bogus, kundi totoo, tunay, kang pinagkalooban ng pananampalatayang nagliligtas. Amen. Tayo manalangin sa Diyos.
Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa pangangaral na ito na aming narinig. Kita namin, O Diyos, ang malaking babala sa amin na hindi maipamuhay ang katotohanan na aming narinig. Patawarin mo kami, O Diyos, sapagkat marami kaming pagkukulang. Marami kaming nagawa o tila kami nagsawalang bahala. Ngunit ngayon, O Diyos, turuan mo kami. Kami yung palakasin na magampanan namin ang iyong kalooban. Na magbunga ang pananampalataya na ipinagkaloob mo sa amin. Na sa pamamagitan ng pananampalataya namin kay Kristo, na siyang pundasyon ng aming pananampalataya, ay lumago. Lumago at magliwanag sa madilim na sanlibutang ito. At patuloy naming itayo ang aming tahanan o ang aming buhay sa katotohanan ng Diyos. Na kapag dumating ang unos, ang bagyo, ang pagsubok sa aming buhay, hindi kami basta-basta matatangay ng mga maling paniniwala. Bagkus kami ay mananatiling matibay tanging sa biyaya mo lamang. O Diyos, nawa, mga salitang ito'y manatili sa aming mga puso. Na hindi lamang manatili sa lugar na ito, sa iglesia o sa simbahan o sa gusaling ito, o sa araw lamang na ito, kundi kahit sa labas, sa aming trabaho, sa eskwelahan, maging sa aming mga tahanan, ang mga salita'y manatili sa amin, na amin itong isinasagawa, ipinapamuhay sa iyong biyaya lamang. Patuloy niyo kaming patnubayan sa araw na ito. Layo niyo po kami sa lahat ng masama. Sa pangalan ni Jesus. Amen.